this session, we will study how to measure a perimeter. But before we start, let us first understand what is a perimeter. Okay, I will give you an example. You want to be physically fit. What will you do? Diba you will exercise? Sige, ang ginagawa mong daily routine mo ay mag-jogging araw-araw. Ngayon yung bahay mo malapit lang sa park, no? Ngayon magja-jogging ka, ano? Sinimulan mo nang mag-jogging. Ngayon nung tumatakbo ka, nasukat mo, yung isang side niya ay 12 meters. Ngayon patuloy yung takbo mo, ano? Kung isang side niya naka 12 meters ka na, lumiko ka ngayon sa kaliwa, no? Tumatakbo ka, pagliko mo sa kaliwa, 18 meters naman ngayon yung tinakbo mo. Sige, tuloy pa rin yung takbo mo. Ngayon, dead end na nung part, lumiko ka ulit sa kaliwa. Ngayon, takbo ka ulit. Naka 10 meters ka naman. Ngayon, dead end na ulit, lumiko ka ulit sa iyong kaliwa, no? Takbo, takbo. Ngayon, ang tinakbo mo ay 14 meters. Ngayon, kung tatanungin kita, ilang metro lahat ang tinakbo mo mula sa starting point hanggang sa finish line. O diba madali lang, aadin mo lang yung isang side 12 meters, nung lumiko ka sa kaliwa, another 18 meters, o ilan na? Diba 30 meters? Ngayon lumiko ka ulit sa kaliwa, another 10 meters, 40 meters. Yung huling kaliwa na tinakbo mo para makarating ng finish line ay 14 meters o 14 meters. Ngayon, ano yung tinatawag na perimeter? Adin mo lahat ng apat na sides na tinakbo mo, yun ang perimeter. Yung unang side na tinakbo mo ay 12 meters, pangalawang side 18 meters, ilan na? 30. Pangatlong side ay 10 meters, edi 40 na. At yung huling side ay 14 o 14 meters. O ilan lahat? 40 at saka 14, 54 meters. And that is the perimeter na tinatawag natin. Yung sukat ng lahat ng sides. O ngayon, let us have an example. But before we continue, if this is your first time in this channel, don't forget to subscribe, like, share, comment, and follow me. Let us begin. Example number 1. Find the perimeter. Ayan, ano, para mas makita nyo. Find the perimeter of an equilateral triangle if one side measures 12 cm. Ngayon, kanina yung tinakbo natin na rectangular field ay 4 ang sides. Ngayon, ito ay triangle. A triangle has 3 sides. But, there is only one given side, 12 cm. Kung minsan, ang mga problems ay tricky. Ano? Masasagutan nyo to if you know what is equilateral triangle. Equilateral, from the word or root word equi, means equal. Equilateral, equal sides ng triangle. O ngayon, ipopost ko sa screen ng pinapanood nyo ngayon. Yan, ano, sa gawing kanan ng pinapanood nyo. That is an equilateral triangle. Kung 12 cm yung isang side niya, kung equal sides siya, so, tatlong 12. Ano? Yung isang side ay 12, kung equilateral, yung pangalawang side, another 12 cm. Yung pangatlong side, another 12 cm. Alright, let us find the perimeter. We will use letter P for perimeter. Is equal to S stand o S stands for side. Kung 3 sides ang triangle, perimeter is equal to S plus S plus S. O perimeter is equal to, kung 12 cm ang isang side, tatlong 12 cm is 36 centimeters. This is the perimeter
of an equilateral triangle with 12 centimeter each side. Another example, no? Number 2, find the perimeter of a square if one side measures 20 centimeter. O, burahin na natin ito para meron tayong sulatan. Number 2, no? P stands for a perimeter. Ngayon, square. Isang side lang din ang given, 20 centimeters. No? A square has 4 sides. Alam natin, pagka binanggit natin ang square, meaning the 4 sides are equal. Ngayon, naka-flash ulit sa screen ng pinapanood nyo sa gawing kanan, makikita nyo ang square, where one side measures 20 centimeter. So, ibig sabihin, yung 4 na sides na yan ay puro 20 centimeters. So, perimeter is equal to S plus S plus S plus S. 4 na S. So, 4 na 20 centimeters, the perimeter of a square is 80 centimeters. Yan. The perimeter of this square is 80 centimeter if one side measures 20 centimeter. Let us have last example or example number 3. The length of a rectangle is 30 centimeters and the width is 15 centimeters. Find its perimeter. Katulad ng napag-aralan natin, ang perimeter pala ay pagsasama-samahin lang or i-add mo ang lahat ng sukat ng sides. A rectangle has 4 sides, so a-addin lang natin ang lahat ng sides. Again, P stands for perimeter. And this is the formula in finding the perimeter of a rectangle. P is equal to 2L plus 2W. O bakit naging ganyan? No? Sabi natin, 4 na sides. 4 na sides yan. 2L. O diba ito ang L natin? E magkasing haba ang length nito at nung nasa itaas. Kaya 2L. Plus, yung width naman ay 15 centimeters kung saan kasukat niya yung opposite side niya. So, 2W or dalawang width, dalawang length. O, perimeter now is equal to 2 times 30 plus length is 30 plus 2 times width. The width is 15 or 15 centimeters. Mamaya na natin ilagay ang unit. Now, P is equal to 2 times 30 is 60 plus 2 times 15 is 30. 60 plus 30, the perimeter of this rectangle is 60 plus 30, 90 centimeters. Okay, maliwanag? O ngayon, I hope that how to measure a perimeter is clear. Muli po,